Naglipa na ngayon sa mga post sa social media na postpone na daw ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil aprobado na daw sa Kongreso. Isa pong napakalaking fake news yan, mga kabubre. Piki po yan. Dahil ang mga panukalang batas na i-final sa Kongreso sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay nasa committee level pa lang po, mga kapobre. Hello, good morning mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap June Official. Araw ng Miyerkules ngayon at pizza 5 na sa buwan ng Agosto, mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog, mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon, mga kapobre. Naglipa na po ngayon ang mga bali-balita sa social media. Maraming mga post na ating nakikita na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon daw ay postpone na dahil aprobado na daw ito sa Kongreso. At ito po daw ay sa 2028 na magaganap ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, mga kapobre. Mga kapobre, isa po yang napakalaking fake news. Piki po ang mga bali-balitang yan, mga kapobre. Opo, mayroon pong mga panukalang batas na inihain sa Kongreso at ito po ay binasa. Pumasa na po ito sa first reading sa sesyon sa Kongreso noong Lunes. At ang status po sa mga House Bill na yan ay nasa committee level pa po, mga kapobre. Kaya hindi po totoo na aprobado na sa Kongreso ang panukalang batas na pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hindi po totoo, mga kapobre. Gaya ng sabi ko, nakabinbin pa po ito sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Tapos ibalik yan sa Kongreso para sa second reading. Mayroon pang third reading. Tapos i-transmit pa yan sa Senado. At sa Senado, magkakaroon na naman ng first reading, second reading, at third reading. Tapos magkaroon pa ng BICAM yan. Tsaka i-transmit sa opisina ng Pangulo para sa kanyang pirma. At hindi pa nagtatapos dyan. Dahil pag pinirmahan ng Pangulo yan, tapos magiging ganap na batas, mayroon pa pong Korte Suprema. Panigurado 100% pag nagiging ganap na batas yan, 100% po mayroon pong kukwestiyon dyan sa Korte Suprema. Dahil mayroon na pong naunang desisyon ang Korte Suprema na bawal na pong i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nagaganap lang yung postponement noong 2025 dahil hindi po postponement ang titulo na inilagay ng mga congressman, kundi fixing the term or term setting. Ang dating 3 years na termino ng mga barangay at sangguniang kabataan opisyal ay ginawang 4 years. Kaya kinatigan po ito ng Korte Suprema dahil hindi po postponement ang nakalagay. Pero ngayon sa mga House Bill na
i-final sa Kongreso ay puro po postponement ang title. Kaya mahirapan po itong makalusot sa Korte Suprema, mga kapobre. So mga kapobre, huwag kayong maniwala sa mga balibalita na nagsasabing aprobado na ng Kongreso ang postponement at ito po ay sa 2028 na. Wala pong katotohanan yan, mga kapobre. Nasa committee level pa lang po ang mga inihain na panukalang batas para i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Mismo po ang COMELEC nagsabi na po na as of today, ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan ay sa November 2, 2026. Para po maliwanag, ito po ang sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Here we go. Representative para sa pagpopospone ng barangay SK election. So, COMELEC naman po handa kami sa November 2. Kung kaya nga lang, aaminin po natin na yung budget namin ay hindi naka-factor in yung energy crisis. Talaga namang apektado rin tayo ng pagtaas ng gasolina dahil syempre kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan, kakailangan magbayad ka ng mga barko, etc. May dagdag yun. Hindi pa namin naka-factor in yung mga ganung bagay. But handa kami sa November 2 barangay SK elections. Hindi po natin alam ano ang kadahilanan ng pagpupospone na kanila pong ino-offer. Basta sa amin, so long as it will be consistent with the case of the recent decision of the Supreme Court, then we will support. Wala kami magagawa. Ito po ang bilang panghuli ko sa bagay na yan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the Executive Department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2. If there will be a call for a hearing, we will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. However, it is still subject to their discretion. Yung huling postponement of the election, ano ang dahilan nun? Ang huling postponement dahil in-extend ang term. From 3 years, ginawang 4 years. No restraining order was issued by the Supreme Court, and the Supreme Court said that's a valid law because binago ang term of office. At ang pagbabago ng term of office ay absolute discretion ng Kongreso. Nakalagay po sa Constitution under Article 10, Section 8. Sabi niya, the term of office of local officials shall be 3 years except barangay officials which may be determined by law. Meaning, the term of office of barangay officials can be less than 3 years. It can be more than 3 years because it is determined by law, by COMELEC. So yan po, malinaw na malinaw po ang sinasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. As of today, ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay sa November 2, 2026 at ang COMELEC ay ready na po para sa nasabing halalan. At pag magkaroon daw ng hearing na tatalakay sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon postponement, ay handa daw ang COMELEC na sabihing sila ay ready na. So yan mga kapobre, ang ating quick update. Again, huwag pong maniniwala sa mga fake news. Ang mga inihaing panukalang batas para i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay mananatiling panukalang batas pa lang yun. Hindi pa po yan Republic Act dahil nandyan pa lang yan sa committee level. At sa katunayan po, marami pong congressman ang tutol na ipagpaliban pa po ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Marami pong mga congressman ang gusto na ituloy na ito sa November 2, 2026 dahil wala na daw rason para i-postpone pa ito. So yan po ang ating quick update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. This is your Cap John Official. Please subscribe, please like and share, please support. Bye bye and God bless us all. Till next video mga kapobre.